Naisip mo na ba na baka barado na ang mga ugat mo sa mga sandaling ito at hindi mo pa alam? Sama yan. Ang pagbabara ng ugat ay tahimik na nangyayari sa loob ng maraming taon nang walang nararamdamang sakit o discomfort. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, maaring malala na ang problema. At dito lumilitaw ang tanong, posible nga bang matanggal ang bara sa mga ugat ng natural? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mahahalagang impormasyon na maaring literal na magligtas ng iyong buhay o ng buhay ng isang mahal mo. Binigyan tayo ng kalikasan ng mga makapangyarihang gamot na matagal nang alam ng ating mga ninuno. Ngunit dahil sa abala ng modernong buhay, ay nakalimutan na natin. Sama-sama nating tuklasin kung paano matukoy, maiwasan, at kahit maibalik sa ayos ang mga arterya sa isang likas na paraan gamit ang mga iniaalok sa atin ng inang kalikasan. Una sa lahat, unawain muna natin kung ano ang mga arterya. Isipin mo na ang iyong katawan ay parang isang lungsod at ang mga arterya ay parang mga pangunahing kalsada na nagdadala ng dugo na puno ng oxygen sa lahat ng sulok ng lungsod na ito. Ang dugong ito ang nagsisilbing gasolina na nagpapanatiling maayos ang bawat organo at bawat himaymay ng iyong katawan. Mas makakapal ang mga pader ng mga ugat dahil kailangan nilang kayanin ang presyon ng dugo na lumalabas mula sa puso. Sumasabay sila sa bawat pintig ng iyong puso. At kapag malinis at malusog ang mga ito, hinahayaan nilang malayang dumaloy ang dugo sa buong katawan. Ngayon, isipin natin na ang mga daanang ito ay unti-unting nababara na parang may nagtatapon ng basura sa gilid, kaya lalo pang luminipis ang daanan. Ang basurang ito ang tinatawag nating plaka ng atherosclerosis. Ito ay mga naipong taba, calcium, at iba pang mga sangkap na unti-unting naipon sa mga pader ng mga arterya sa paglipas ng mga taon. Ang pinaka nakakabahala ay nagsisimula ang prosesong ito habang bata pa tayo, mga nasa 20 o 30 taong gulang. Isa itong mabagal na pagbabago na nangyayari sa loob ng mga dekada, hindi sa loob ng mga linggo o buwan. At ang pinakamahalaga, naapektuhan nito ang lahat ng mga arterya sa katawan, hindi lang isa o dalawa. Kapag ang isang arterya ay nabara, hindi makakadaloy ng maayos ang dugo at ang bahagi ng katawan na dapat tumanggap ng dugo ay nagkukulang sa oxygen na tinatawag nating iskemya. Depende sa antas ng pagkabara, maaring maging banayad lang ang iskemya na nadudulot lang ng ilang limitasyon o malala na nagreresulta sa pagkamatay ng tissue. May ilang arterya na napakahalaga at kapag nabarang mga ito, maaari magdulot ito ng malubhang epekto. Halimbawa, ang arteryang karotida na nagdadala ng dugo papunta sa otak. Ang pagbabara dito ay maaaring magdulot ng stroke na mas kilala ng marami bilang derame. Samantala, ang mga arteryang koronarya na nagdadala ng dugo sa puso ay maaring magbara at magdulot ng atake sa puso. At hindi rin natin dapat kalimutan ang mga arterya sa mga binti at paa na kapag nabarahan, maaring magdulot ang pananakit habang naglalakad. Sugat na hindi gumagaling, gangrena, at sa mas malalang kaso, maaari pang mauwi sa pagputol ng bahagi ng katawan. Mahalagang maintindihan na ang plaka ng atherosclerosis ay hindi nagdudulot ng sakit. Tama yan, ang pagbabara ay nangyayari ng tahimik at madalas nalalaman lang ng mga tao kapag malala na ito. Parang isang bahay na unti-unting kinakain ng anay nang hindi mo namamalayan. Baka huli na ang lahat kapag nakita mo na ang pinsala. Kahit na hindi masakit ang mismong pagbabara, may ilang palatandaan na maaring magpahiwatig na hindi malusog ang iyong mga arterya. Bigyang pansin ito. Madalas mo bang maramdaman na malamig ang paa at binti mo? Kung napapansin mo mas malamig ang isang paa o binti kaysa sa kabila, maaring senyalis ito ng hindi maayos na daloy ng dugo. Mahalagang sinyales din ang pananakit habang naglalakad na gumiginhawa kapag nagpapahinga. Tinatawag natin itong intermittent claudication. Parang nakakaya mo maglakad ng kuunti, pero kailangan mong huminto dahil sa pananakit ng mga binte. Kapag nagpapahinga ka, nawawala ang sakit at nakakaya mo maglakad ulit ng kaunti. Klasikong senyales ito na maaring may problema ang mga arterya sa iyong mga binti. Maaari mo ring mapansin ang pagkawalan ng mga buhok sa iyong mga binti o paa. Alam mo ba kung bakit?
Kapag kaunti lang ang dumarating na oksiheno, inuuna ng katawan ang mga mahahalagang gawain at nagtitipid ito sa pagtubo ng balahibo. Maaari ring magpakita ng senyales ang mga kuko sa paa. Kung mabagal tumubo ang mga ito o nagiging marupok at madaling mabali, maaaring dahil ito sa kakulangan ng maayos na sirkulasyon. Isa pang babala ay ang mga sugat na matagal maghilom, lalo na sa paa at binti. Kung nakita mo ang mga palatandaang ito, huwag mag-alala. Ang kalikasan ay nag-aalok sa atin ng mga simpleng at abot-kayang solusyon na maaring makatulong na baliktarin ang prosesong ito kapag magsimula tayo ng maaga. Tuklasin natin kung paano. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang mas may posibilidad na magkaroon ng baradong mga arterya. May ilang mga risk factor na nagpapatas ng posibilidad na magkaroon ng atherosclerosis. Sa kasamaang palad, edad ang isa rito at hindi natin ito mababago. Habang tumatagal ang buhay, mas tumataas ang posibilidad ng mga plaque sa mga arterya. Sabi nga ng lolo ko dati, ang problema sa pagtanda ay mas malala ang alternatibo. Kaya tanggapin natin na ang pagtanda ay isang pribilehiyo. Pero gawin din natin ang lahat para tumanda ng malusog. Gamit ang mga biyayang ibinibigay ng kalikasan. May papel din ang genetika. Kung ang mga magulang o kapatid mo ay nagkaroon ng mga problemang gaya ng atake sa puso, stroke, o iba pang sakit na may kaugnayan sa atherosclerosis, mas mataas din ang posibilidad na may predisposisyon ka rito. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang predisposisyon ay hindi ibig sabihin magkakaroon ka ng problema. Malaki ang epekto ng mga nakasanayang gawain sa buhay. Magandang balita. Maaari nating baguhin ang nakasanayan natin ngayon gamit ang mga likas na mapagkukunang abot kamay natin. Sa usapin ng mga nakasanayan, ang mataas na kolesterol, lalo na kung mataas ang LDL o masamang kolesterol at mababa ang HDL o mabuting kolesterol, ay napapataas ng panganib ng pagbabara ng mga arterya. Mahalaga talaga ang kawalan ng balanseng ito. Maraming tao ang natatakot kapag sinabi ng doktor na mataas ang kolesterol. Pero sa totoo lang, kailangan nating tingnan ang relasyon ng good cholesterol at bad cholesterol. At ang pinakamaganda sa lahat, may mga natural na pagkain na makakatulong magbalanse ng mga antas ng kolesterol. Malaking kalaban din ng ating mga arterya ang mataas na presyon ng dugo. Ang alta presyon ay nagdudulot ng pinsala sa mga pader ng mga arterya na parang maliliit na gasgas. Ang mga maliliit na sugat ay nagpapadiri sa pagbuo ng plaka. Parang kalsadang maraming lubak na madaling kapitan ng dumi. Sa kabutihang palad, binibigyan tayo ng kalikasan ng mga tsaa at pagkain na makakatulong sa natural na pagkontrol ng presyon. Walang duda, ang paninigarilyo ay isa sa pinakamasasamang salik ng panganib. Ang sigarilyo ay naglalaman ng daan-daang sangkap na nagdudulot ng pamamaga at sumisira sa mga dingding ng mga arterya. Kung naminigarilyo ka, pag-isipan mong tumigil. Alam kong mahirap ito, pero nagsisimula agad ang mga benepisyo para sa kalusugan ng iyong mga arterya sa sandaling mapatay mo ang huli mong sigarilyo. May mga natural na halamang gamot na makakatulong para mabawasan ang pagkabalisa habang pinipilit mong tumigil sa paninigarilyo. Kailangan din mag-ingat ang mga may diabetes. Kung may diabetes ka, malamang ay nagsisimula na ang proseso ng atherosclerosis sa katawan mo. Kahit hindi pa ito nakikita. Ang sobrang asukal sa dugo ay nakakasira sa mga pader ng mga ugat at nagpapabilis ng pagbuo ng mga bara. Kaya napakahalaga na panatilihing kontrolado ang asukal sa dugo at may ilang mga halamang gamot at pampalasa na maaring makatulong ng malaki sa pagkontrol nito. Ang sobrang timbang, lalo na ang labis na katabaan, ay direktang konektado sa talamak na pamamaga sa katawan. At kung saan may pamamaga, mas mataas ang panganib ng pagbuo ng mga bara sa mga ugat. Ang pagbabawas ng timbang kahit kaunti lang ay nagdudulot na ng benepisyo para sa kalusugan ng puso at mga ugat. At biniyayaan tayo ng kalikasan ng mga pagkain na tumutulong magkontrol ng timbang sa malusog na paraan. Huwag nating kalimutan ang pagiging sedentaryo. Ang pananatiling nakaupo buong araw, nang hindi gumagalaw, ay masama para sa mga ugat. Ang ehersisyo ay tumutulong para mapabuti ang sirkulasyon, makontrol ang timbang, mabawasan ang pamamaga, at mapanatili ang balanse ng antas ng kolesterol. Hindi mo kailangang maging atleta. Malaki ang nagagawa ng araw-araw na paglalakad.
Ang ating mga ninuno ay araw-araw naglalakad ng mga kilometro, kaya nananatiling malusog ang kanilang mga ugat. Ang ating pagkain ay direktang nakakaapekto rin sa kalusugan ng ating mga ugat. Ang mga diyetang mataas sa saturated fat, asukal, at mga ultra-processed na pagkain ay nakakatulong sa pagbuo ng mga bara sa ugat. Sa kabilang banda, ang pagkain ng maraming prutas, gulay, mga legumbre, whole grains, at mabubuting taba ay maaring magprotekta sa iyong mga ugat. Nakakamanga kung paano ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng ating pangangailangan para manatiling malusog. At sa huli, hindi natin pwedeng baliwalain ang matagalang stress. Ang makabagong pamumuhay ay naglalagay sa atin sa patuloy na stress at maaari itong magpataas ng presyon ng dugo at magdulot ng pagbuo ng mga plaque. Mahalaga ang pag-handle ng stress para sa kalusugan ng puso at ugat. Dito, tinutulungan tayo ng kalikasan. May mga halamang may nakakakalma na epekto at mga natural na teknik ng pagpapahinga na maaring malaki ang maitutulong sa iyong kalusugan. Ngayon, nasa pinakamahalagang bahagi na tayo. Posible bang modanggal ang bara sa mga arterya sa natural na paraan? Ang totoo, kapag nabuo na ang matitigas na calcium plaque, mahirap na itong tuluyang matanggal. Pero, at itong magandang balita, posible namang mapanatiling matatag ang mga plaque na ito, mapigilan silang lumaki, at sa ilang kaso, mabawasan pa ang laki nila. At lahat ng ito ay maaaring gawin gamit ang mga biyayan likas na libreng ibinibigay ng kalikasan. Simulan natin sa pagkain. Ang talamak na pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng atherosclerosis. Kaya naman, ang pagkain ng mga pagkaing laban sa pamamaga ay malaking tulong. Subukang kumain ng mga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas at salmon, hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Ang omega-3 ay may malakas na epekto laban sa pamamaga at maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng iyong mga arterya. Kung di ka kumakain ng isda, magandang pinagmumula ng omega-3 mula sa halaman ang linasa at shea. Ang extra virgin olive oil ay isa ring malaking katuwang. Naglalaman ito ng polyphenols, mga sangkap na may anti-inflammatory at antioxidant na katanggihan. Alam na ito ng ating mga ninunong Mediterranean noon pa. Gamitin mo ito bilang pangunahing pinagkukunan ng taba sa iyong kusina, pampalasa sa mga salad, panggisa ng gulay, o kahit ipares sa piraso ng whole wheat na tinapay. Ang mga fiber ay isa pang mahalagang sangkap. Matatagpuan sa mga prutas, berdeng gulay, iba pang gulay, at whole grains. Nakakatulong ang mga ito na pababain ang masamang kolesterol at kontrolin ang asukal sa dugo. Subukan mo isama ang mas maraming mga pagkaing whole grain sa iyong dieta at dagdagan ng pagkain ng mga gulay. Ang oatmeal halimbawa ay isang napakagandang pinagkukunan ng soluble fiber na tumutulong magkontrol ng kolesterol. Malaking tulong din ang mga antioxidants sa paglaban sa atherosclerosis. Ang mga pulang prutas, mani, almendras, at mga madahong gulay na kulay berde, lahat ng ito ay mayaman sa mga sangkap na lumalaban sa free radicals at tumutulong protektahan ang mga dingding ng ating mga arterya. Ang green tea na mayaman sa catechins ay isa pang malakas na inumin para linisin ang iyong mga arterya. Mahalagang punto, bawasan ng husto ang paggamit ng asin. Ang sobrang asin ay direktang konektado sa mataas na presyon ng dugo na sumisira sa mga arterya. Gumamit ng natural na pampalasa gaya ng mga halamang pampalasa, bawang at sibuyas para dagdag lasa sa pagkain. Sa simula, maaari mukhang matabang. Pero kalaunan, masasanay din ang panlasa mo at muling matutuklasan mo ang natural na lasa ng pagkain. Ang bawang ay hindi lang pampalasa. Tumutulong din ito palawakin ang mga daluyan ng dugo at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo. At huwag mong kalimutan na iwasan ang mga pagkaing sobrang na proseso na puno ng trans fat at pinong asukal. Pinapapastas ng mga ito ang pamamaga sa katawan at nagdudulot ng pag-ipon ng mga bara sa mga ugat. Bumalik tayo sa pinagmulan. Mga pagkaing likas na ibinibigay ng kalikasan sa atin, na hanggat maaari ay nasa likas nitong anyo. Ang Mediterranean diet ay isa sa pinakanapag-aralan at napatunayang mabisa para sa kalusugan ng puso at mga ugat. Ito ay sagana sa gulay, prutas, isda, olive oil, mani, at para sa mga walang kontraindikasyon, kasama ang katamtamang pag-inom ng pulang alak.
Kung naghahanap ka ng paraan ng pagkain na susundin, ito ay magandang simula. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang regular na pisikal na aktibidad para sa kalusugan ng mga ugat. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng timbang, nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng antas ng kolesterol, at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Kung di ka sanay, magsimula ng dahan-dahan. Magandang simula na ang 15 hanggang 20 minuto-minutong paglalakad araw-araw. Ang mahalaga ay maging consistent at unti-unting dagdagan ang intensity at tagal ng mga ehersisyo. Ang ideal ay magkaroon ng hindi bababa sa 100 at 50 minuto ng katamtamang pisikal na aktibidad bawat linggo na hinati sa iba't ibang araw. Iyan ay mga 30 minuto 5 beses sa isang linggo. Posibleng isingit ito sa araw-araw mong gawain. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging isang Olympic na atleta. Ang mahalaga ay gumalaw ka ng regular. Ang ating mga ninuno ay laging gumagalaw. Nanghuhuli sila, namimitas, naglalakad, at dahil dito ay nananatiling malinis at malusog ang kanilang mga arterya. Kung naninigarilyo ka, ang pagtigil nito ang pinakamahalagang hakbang para sa kalusugan ng iyong mga arterya. Ang paninigarilyo ay lubhang nagpapataas ng panganib ng mga problema sa puso at mga daluyan ng dugo. Alam kong hindi ito madali, pero may mga iniaalok ang kalikasan ng mga kakampi, tulad ng tsaan ng mansanila, valeriana, at iba pang mga halamang gamot na maaring makatulong sa pagkontrol ng pagkabalisa habang humihinto ka sa paninigarilyo. Mahalaga rin ang pagkontrol ng stress. Ang matagalang stress ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magdulot ng pamamaga. Subukan mong maglaan ng oras sa iyong araw para mag-relax. Maaring sa pamamagitan ng pagme-meditate, pakikinig ng musika, paggawa ng yoga, paglalakad ng mahinahon, o simpleng pag-upo ng tahimik ng ilang minuto. Ang maliliit na pahinga sa buong araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong antas ng stress. Ang lavanda, melisa, at mansanila ay mga halamang kilala sa kanilang nakakakalma na epekto at maaaring gamitin bilang tsaa o essential oils. Huwag nating kalimutan ang halaga ng pagtulog. Mahalaga ang maayos na tulog para sa kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Habang natutulog tayo, gumagawa ang ating katawan ng iba't ibang pag-aayos. Kabilang na sa mga pader ng ating mga arterya. Subukan mong matulog ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras gabi-gabi at sundin ang regular na routine sa pagtulog. Ang mga herbal na tsaa tulad ng valeriana, mansanila, at passion fruit ay maaari makatulong sa mga nahihirapan matulog. May ilang natural na suplemento na maaari ring makatulong sa kalusugan ng mga arterya. Ang omega-3 halimbawa ay maaaring makatulong magpababa ng pamamaga at paggutihin ang antas ng kolesterol. Ang bawang ayon sa ilang pag-aaral ay maaaring makatulong magpababa ng kolesterol at presyon ng dugo. Ang kurkumina, na matatagpuan sa luyang dilaw, ay may malalakas na anti-inflammatory na katangian. At ang bitamina D, na maaari natin makuha ng lebre sa pamamagitan ng tamang pagbilad sa araw, ay mahalaga para sa kalusugan ng puso at mga ugat. Isang sinaunang natural na gamot, ngunit napaka-epektibo, ay ang pinaghalong bawang, lemon, at luya. Ang tatlong makapangyarihang sangkap mula sa kalikasan ay maaaring makatulong sa paglilinis ng mga arterya, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapabuti ng sirkulasyon kapag regular na ginagamit. Kailangan mo lang i-blender ang isang pirasong bawang, katas ng lemon, at maliit na piraso ng luya na may kaunting tubig. Inumin ito araw-araw nang walang laman ng tiyan at obserbahan ang mga pagbuti sa paglipas ng panahon. Ang kanela ay kamanghamanghang pampalasa para sa kalusugan ng puso at mga ugat. Tumutulong ito na kontrolin ang asukal sa dugo, na mahalaga para maiwasan ang pinsala sa mga arterya. Pwede mong idagdag ang kanela sa iyong almusal, sa yogurt, sa prutas, o kahit sa tsa. Ang suka ng mansanas ay isa pang malakas na kakampi. Naglalaman ito ng asidong acetic na maaaring makatulong magpababa ng presyon ng dugo at antas ng kolesterol. Ang isang kutsara na hinalo sa isang baso ng tubig, iniinom bago kumain, ay maaring magdala ng malaking benepisyo sa paglipas ng panahon. Ang mga buto ng kalabasa ay mayaman sa magnesium at iba pang nutrisyon na tumutulong paluwagin ang mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon.
Ang maliit na dakot araw-araw ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng iyong mga arterya. Ang pagpapanatili ng tamang timbang ay mahalaga rin. Ang labis na katabaan ay direktang konektado sa pamamaga at mga problemang cardiovascular. Ang unti-unting at malusog na pagbabawas ng timbang ay maaring makapagpabuti ng malaki sa kalusugan ng iyong mga arterya. Huwag umasa sa mga dietang himala. Ang pinakamainam ay ang magkaroon ng malusog at balansing pagkain kasabay ng regular na pisikal na aktibidad. Kung ikaw ay may diabetes o alta presyon, mahalaga mapanatili ang kontrol sa mga kondisyong ito. Tinutulungan din tayo ng kalikasan sa ganitong mga kaso. Ang tsa mula sa dahon ng oliba ay maaring tumulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, habang ang kanela at duhat ay maaari ring tumulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Siyempre, laging kasabay ng mga payo ng doktor. Ang ating mga arterya ay parang mga pangunahing kalsada sa loob ng ating katawan. Mahalagang panatilihin silang malinis at gumagana ng maayos para sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Ang magandang balita ay maraming natural na paraan na makakatulong upang maiwasan at kahit mabawasan pa nga ang pagbara sa mga arterya. Ang sikreto ay magsimula ka agad ngayon sa pag-aalaga ng iyong kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo, anuman ang iyong edad. Tandaan mo, maaga na nagsisimula at unti-unting lumalala ang atherosclerosis. Kapag mas maaga kang nagsimula ng malusog na gawe, mas maganda ang resulta. Ang karunungan ng ating mga ninuno na pinagsama sa makabagong kaalaman ay nagpapakita sa atin na ang kalikasan ay nagbibigay na ng lahat ng kailangan natin para mapanatiling maayos ang ating sistemang sirkulatorio. Sariwang pagkain, mga halamang gamot, pampalasa, araw at paggalaw. Lahat ng mga biyayang ito mula sa kalikasan ay abot kamay natin. Dapat lang natin itong gamitin ng matalino at palagi. Sana nakatulong ang video na ito para maintindihan kung paano mapanatiling malusog ang mga arterya mo ng natural. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang gilalaman tungkol sa natural na kalusugan. Ang kalusugan mo ang pinakamahalagang yaman mo. Alagaan mo ito ng may pagmamahal, gamit ang pinakamainam na iniaalok ng kalikasan. Hanggang sa susunod na video.